Greg, honey, pwede ba tayong mag-usap? Ang tanong ko sa asawa ko. Ano ba ang sasabihin ng maganda kong asawa? Ang sagot naman niya. Honey, gusto ko lang kasing malaman kung hindi ka ba nagsisisi sa ginawa natin. Baka kasi napipilitan ka lang or baka nabigla ka lang. Kaya tayo umalis sa bahay niyo. Alam mo, lalong magagalit ang mama mo dahil sa akin ka sumama. Alam mo, nag-aalala ako ngayon. Ano na lang kaya ang sasabihin niya sa akin? Honey, baka kasi hindi mo na makita ang papa mo. Mabait si papa. Si mama lang ang may problema. Ewan ko ba kung bakit siya ganun? Laging galit. At talagang ayaw niya sa akin. Kahit ano yung mga ginagawa ko, hindi siya boto. Kasi nga naman, honey, may gusto siyang iba para sa'yo. Pero ako naman yung pinili mo. Kaya heto ngayon ang buhay natin. Para tayong mga daga, nagtatago kung saan-saan. Para hindi lang masundan ng mama mo. Alam mo, honey, sobrang nahihirapan din ako. Lalo na pag hindi ako kinakausap ng mama mo. Pakiramdam ko pa nga, gusto na niyang maghiwalay na lang tayo. Lalo na ngayon, wala pa tayong anak. Ano kaya kung balik ka na dun, honey? Iwan mo na lang ako dito. Di bale, safe naman ako dito. Salamat, honey, dahil maganda itong bahay. Sa palagay ko, tahimik ang lugar na ito. Sige na, honey, iwan mo na ako. Balikan mo na lang ako dito. Pagtanggap na ako ng mama mo. Ang sabi ko sa asawa ko. Dahil sa mga sinabi kong yun, sumagot naman ang asawa ko ng, pwede ba, honey? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Mahal kita, kaya ikaw ang pinili ko. Kahit ano, yung mga sinasabi nila, hindi ko pwedeng kalimutan at ipagpalit ang nag-iisang babae dito sa puso at isip ko. At ikaw lang yun, Leona, wala nang iba. Kaya, tanggalin mo nga yung mga negatibo sa utak mo. Hindi yan maganda. Ikaw ang lumalason sa utak mo. Ikaw ang sumisira. Kaya, honey, mula ngayon, ayaw ko nang isipin mo yung mga ganyan. Ang isipin mo ngayon, kung paano tayo makakabuo ng anak natin. Kasi, malapit na akong sumampa sa barko. Alam mo, honey, ang gusto ko, may maiiwan na ako sa'yo. Para pagbalik ko, makikita ko na ang magiging anak natin. Honey, halika nga dito. Mahal na mahal kita. Pangako ko sa'yo, kahit anong mangyari, hindi kita hahayaan na mawala sa buhay ko. Honey, I love you. Ang sabi ng asawa ko. At yan ang mga salitang binitawan niya bago namin inumpisahan ang isang bagay na pareho kaming masisiyahan. Miss Liliel, yung bulong ng asawa ko, doon na ako, unti-unting natangay, hanggang sa pinagsaluhan namin ang matamis naming pagmamahalan. Magkayakap kami ng asawa kong natulog, at dahil sa pagod kaming pareho, hindi namin namamalayan na sumikat na pala ang araw. Tanghali na kaming nagising noon.
At yung asawa ko ang unang bumangon. Dahil aayusin niya yung mga papeles niya. Dahil malapit na siyang bumalik sa barko. Alam mo, Miss Lidl, kapag naiisip kong babalik na naman sa barko ang asawa ko noon, sobrang nalulungkot ako dahil mamimiss ko ang asawa ko. Sa katunayan, spoiled kasi ako sa kanya. Kaya hanggat maaari, ayaw ko na siyang paalisin pa. Kaya lang, hindi naman pwede. Dahil marami siyang utang na dapat bayaran. Kaya wala na akong magagawa. Magtiis na lang ako. At hihintayin ko na lang ang kanyang muling pagbabalik. Habang iniisip ko ang mga yun, nung biglang pumasok ang asawa ko sa kwarto at may dalang pagkain. At ang sabi niya, "Good morning, honey. I love you. Kain ka na. Dahil alam kong gutom ka. Alam kong nanghihina ka. Dahil napalaban ka kagabi. Sige na, bangon ka na at susubuan na kita. At pagkatapos mong kumain, maliligo na rin ako. Sige na, bangon ka na." Ang sabi ng aking asawa. Miss Lady L, dahil sa mga ginagawa ng asawa ko, unti-unting pumatak ang mga luha sa aking mga mata. At ang sabi ko sa asawa ko, "Honey, paano na ako? Pag sumampa ka na ulit, wala nang mag-aalaga sa akin. Wala nang magsusubo sa akin. Honey, ano kaya kung huwag ka nang bumalik sa barko? Di ba? May ipon naman tayo. Magnegosyo na lang tayo. Please, ayaw kong umalis ka. Dahil mamimiss kita, honey. Huwag ka nang umalis. Please." Ang pagmamakaawang sabi ni Leona sa asawa niyang si Greg. "Honey, oo, may ipon tayo. Pero hindi pa yun sapat para sa negosyong gusto ko. Kaya sana maintindihan mo ko. Para sa atin naman ang gagawin kong ito. Para sa kinabukasan natin. At para sa magiging anak natin. Honey, humarap ka nga sa akin. At sabihin mo nga sa akin, ano yung mas malalim na dahilan kung bakit ka ganyan. Kailangan mo pa bang tanungin ang dahilan kung bakit ako ganito? Tingnan mo nga itong bahay. Ang laki nito. Tapos, ako lang mag-isa? Kung ikaw kaya ang nasa kalagayan ko, hindi mo ba iniisip yung magiging sitwasyon ko dito? Mag-isa lang ako sa napakalaking bahay na to. Yung mga bahay dito, parang sumusunod naman sila sa social distancing. Tingnan mo nga oh, may mga kapitbahay naman tayo. Kaya lang, ang layo naman ng mga pagitan. Paano na lang kung may masamang mangyari sa akin dito? Hindi mo ba iniisip yun? Sino ang pwedeng tumulong sa akin dito? Kahit nga sumigaw ako ng sumigaw dito, walang makakarinig sa akin eh. Dahil sa layo ng mga kapitbahay natin dito. Oo, maganda nga ang bahay na to. At nagpapasalamat ako sa iyo dahil maganda ang tirahan natin. Kaya lang, honey, walang silbi ang napakalaking bahay na ito. Kung wala ka naman dito, paano na ako ngayon? Isipin mo naman sana yung magiging kalagayan ko dito pag wala ka na, honey. At tingnan mo pa yung mga garden. Paano ko maayos yung mga yan? Ayusin mo naman sana ang sitwasyon dito bago mo ko iwan. Ang sabi ko sa asawa ko.
Pasensya ka na, honey, ha? Kung hindi ko naisip yan. Alam mo, ang iniisip ko na lang ngayon, yung malayo na tayo kay mama. Yan na lang talaga yung iniisip ko. Pero ngayon na sinabi mo ng dahilan kung bakit ka ganyan, naintindihan ko na ngayon, honey. Alam mo, honey, tamang-tama. Kasi kahapon, nakita ko yung post ng isa sa mga kaibigan ko. Naghahanap sila ng matutuluyan. Dito daw kasi na destino. Siya nga pala, honey, hindi mo pa nakikita yon. Bale, siya yung barkada ko since high school pa. Naghiwalay lang kami noon dahil magkaiba yung kursong kinuha namin. Dahil pulis naman kasi ang kinuha niya noon. Sandali lang, honey, ha? Kakausapin ko kaibigan ko yun. Sasabihin ko sa kanya na dito sila tumira. Sakto, honey. Pag gusto nilang pumunta dito, may makakasama ka na. At siguradong magiging maayos na ang samahan niyo dito. Lalong-lalo na sa asawa ng kaibigan ko. Sandali lang, honey, ha? Hahanapin ko ang pangalan ng kaibigan ko dito sa cellphone ko. Matagal din kasi na hindi nagparamdam yun eh. Heto pala. O ayan na. Nagre-ring na siya. Huwag kang maingay, honey, ha? Ang sabi ng asawa ko. At pagpalipas ng ilang saglit, sinagot naman ng kaibigan niya ang tawag ng asawa ko. At nung time na yon, si Mr. ang unang nagsalita. At ang sabi niya, "Hello pre, magandang oras. Musta ang buhay natin?" Ang sabi ng asawa ko. "Oh, pre, hello. Napatawag ka. Naku, alam mo ba pre, yung mama mo, tumawag sa akin kagabi. Hinahanap ka niya pre. Alam na alam niya kung saan ka niya hanapin eh. Kaya lang, hindi ko naman alam ang sasagot ko sa kanya. Dahil hindi ko alam kung nasaan kayo pre. Nasaan ba kayo? Naku, alam mo bang galit na galit ang mama mo? Nakakatakot ang ermat mo pre. Ano bang nangyari sa inyong mag-ina? Hanggang ngayon ba, hindi pa rin boto sa asawa mo?" Ang sagot ng kaibigan niya. Ay naku pre, grabe talaga si mama oh. Alam mo ba, hindi lang ikaw ang tinawagan niya. Tumawag din siya sa mga ibang tropa natin. Hinahanap niya ako sa kanila. At hindi lang yan ha, nagagalit na daw si mama dahil ang alam niya, tinatago ako ng mga kaibigan natin. Kaya yun, sumisigaw na daw at nagmumura. Pambihira talaga si mama. Naku pre, alam niyo na yung dahilan kung bakit ganun si mama. Pinipilit nila akong makipag-asawa sa babaeng hindi ko mahal. Kahit konting kaliting lang sana, wala akong nararamdaman sa babae na yun. Kaya, yun, galit na galit si mama kay Yona. Kung tutuusin pre, wala naman kasalanan ang asawa ko eh. Dahil ako naman yung sobrang na-inlove sa asawa ko. Pre, pagpasensyahan niyo na si mama. Huwag niyo na sanang pansinin. Ang sabi ng asawa ko. Pambihira naman talaga ang ermat mo pare. Hindi pa rin makamove on. Kasal na nga kayo ng asawa mo eh. Ganun pa rin siya. Hindi pa rin niya matanggap. Huwag kang mag-alala pare. Malawak yung pangunawa ko. Naintindihan ko ang mama mo. Siya nga pala pare, bakit bigla yatang napatawag ka? Anong sa atin? Ang sagot ng kaibigan niya. Salamat sa pangunawa pare ha. Buti na lang at naintindihan mo ang mama ko. Siya nga pala pare, tungkol ito sa post mo. Nabasa ko kasi na naghanap kayo ng matutuluyan. Dito ka pala, madestino, sa lugar na pinagtataguan namin.
Gusto ko sanang tanungin kung gusto niyong tumira dito. Alam mo pre, sasampa na kasi ako. Tong si Mrs. Kailangan niya ng makakasama. Malaki kasi yung bahay na nabili namin pare. Natatakot yata. Kaya hanggat maaari, ayaw niya akong pasampahin. Kaya lang, hindi naman pwede na hindi ako babalik sa barko. Kulang pa kasi yung ipon namin pare. At isa pa, sayang yung opportunity para sa akin. Alam mo pre, sa katunayan, swerte ako eh. Dahil isa ako sa mga napiling sasampa sa susunod na buwan. Pre, gusto niyo bang dito na lang kayo tumira? Para naman makatipid kayo. At para may kasama asawa ko dito. Pre, papayag ka ba sa sinabi ko sa'yo? Ang sabi ng asawa ko. Wow pare, totoo ba yan? Hindi ka ba nagbibiro lang pare? Oo pre, gusto namin ng asawa ko. Sobrang sayangan ng asawa ko ngayon eh. Naririnig na kasi yung pinag-uusapan natin ngayon. Pre, bukas na bukas din. Lilipat na kami dyan. Salamat pare. Ang sabi ng kaibigan niya. Walang anuman yun pare. Ikaw naman. Salamat din at pumayag kayo. Kahit papano, panatag ng loob kong iwan ang asawa ko dito. Kasi alam kong may makakasama na siya. Sige pare, hihintayin namin kayo dito bukas. Ang sagot ng asawa ko. Nung natapos na ang pag-uusap nilang dalawa, tumingin sa akin ang asawa ko at ang sabi niya, "Yan honey, okay na. Siguro naman magiging okay ka na dito," ang sabi niya sa akin. Noong time na yon, tumayo ako at nagpakandong ako sa asawa ko. Sabay sabing, "Salamat honey, I love you." Tumitig ang asawa ko sa aking mga mata. At yung mga titig niya sa akin, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Kaya naman, agad na namin ginawa ang gawain ng mag-asawa. At pagkatapos ang sandaling yun, pumunta kami sa kusina para magluto. Nanghina kasi kami pareho pagkatapos namin ginawa ang tanda ng aming pagmamahalan. Nung nakaluto na kami, agad na kaming kumain at pagkatapos nun, pumasok na kami sa kwarto para matulog na. Kinaumagahan, tunog ng cellphone ng asawa ko ang gumising sa amin. At yung kaibigan niya ang tumatawag. At ang sabi niya, nasa labas na daw sila ng aming bahay. Nung ganon ang sinabi ng kaibigan niya, agad na kaming nag-ayos ng aming mga sarili. At pagkalipas ng ilang saglit, binuksan namin ang pinto. Pagbukas pa lang namin sa pintuan namin, nagulat ako nung nakita ko ang kaibigan ng asawa ko. Nagulat ako nung nakita ko ang kaibigan ng asawa ko. Hindi ko kasi inaasahan na ganun kamatyo at kagwapo ang mukha nito. Malayong malayo sa asawa ko. Hindi ko naman sinasabi na gusto ko ang kaibigan ng asawa ko. Humahanga lang ako sa kanya. Dahil iba yung boses niya sa cellphone. Totoo yata ang kasabihan. Kung pangit ang boses, guwapo ang mukha. Basta, yun na yun. At nung napansin nilang nagulat ako, natawa na lang silang lahat. At ang sabi ng asawa ko, "Honey, anong nangyari sa'yo? Siya yung kaibigan ko, si Jeff. At ito naman, ang asawa niyang si Marie. Pare, Marie, ang asawa ko, si Leona.
Ang sabi ng asawa ko. Magandang umaga, Yona, ang sabay nilang sabi. At nung time na yon, pumasok na kami sa aming bahay. At tinuro ng asawa ko ang magiging kwarto ng mag-asawa. Sa dinami-dami ng kwarto sa aming bahay, doon pa niya inihatid sa katabi ng kwarto din namin. Kung ako lang sana ang masusunod, ayaw ko sana sila doon. Dahil masyadong advance yung utak ko kasi. Aba ano pa ba ang ginagawa ng mag-asawa sa loob ng kwarto? Hindi naman sila maglalaro ng jackstone, di ba? Bilyaran ang larong magaganap doon. Hindi ko man lang masabi yun sa asawa ko na wag sana sila doon. Dahil ayaw ko naman na maging bastos. Baka mamaya, mag-iba pa yung isip nila at bigla na lang silang maghanap ng ibang matutuluyan. Kaya naman, hinayaan ko na lang sila na doon na. Magpapamusic na lang ako kung maglalaro man sila ng bilyar. Masaya naming tinanggap ang mag-asawa sina Jeff at Marie. At halos buong araw silang nagkwentuhan na magkaibigan. Ako naman, hindi ako makasingit sa usapan nila. Kaya, mas minabuti ko na lang na magkulong na sa kwarto. At hindi ko namamalayan na nakatulog na pala ako. Halik ng asawa ko ang gumising sa akin noong time na yun. At nung nagising na ako, niyaya niya ako para lumabas na kami. Tumanggi ako noon dahil hindi maganda ang gising ko. Kaya yun, sila na lang ang lumabas. Nung nakalis na sila, bumangon na ako para maghanap ng mga pagkain sa loob ng ref. Pagkatapos kong kumain, nanood muna ako ng TV. At habang nanonood ako, bumukas ang pintuan sa kwarto ng kaibigan ng asawa ko. Nagulat ako noon, Miss Lady L. Dahil ang buong akala ko, lumabas sila. Huli na ang lahat nung itago ko sana ang iniingatan ko. Dahil kitang-kita na niya. Nakaramdam ako ng hiya nung nakita niyang sobrang iksi ang mga suot ko. Ang akala ko kasi, mag-isa lang ako sa bahay. Pero, kunwari, hindi ko napansin na tinitingnan niya ako na napakalagkit at ang sabi ko sa kanya, Jeff, akala ko ba umalis na kayo ng asawa ko? Akala ko sumama ka sa kanya. Nasaan pala ang asawa mo? At nasaan ang asawa ko? Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Relax, sandali lang. Isa-isa lang. Ang dami mong tanong eh. Pwede bang huwag kang magpanik dyan? Para kang ewan. Hindi ako sumama dahil ang sabi ng asawa mo, dadaanan pa niya yung isa pang kaibigan namin. Plano kasi namin na mag-inuman mamayang gabi. Yung asawa ko naman pumunta sa bayan. Binili niya yung mga kailangan natin mamayang gabi. Nagpaiwan na lang ako dahil may hinihintay akong deliver. Baka mamaya hindi ko makuha yun. Sayang yung binayad ko dun. Bakit ganyan ang reaksyon mo, Yona? Grabe ka naman. Akala mo naman kung kakainin ka na eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Hindi ako kumakain. Lalong-lalo na kung pinipilit ito. Mahirap yata yun. Mahirap pilitin kung ayaw. Di ba, Yona? Ang sagot ni Jeff. Jeff, hindi naman sa ganun, no? Nagulat lang kasi ako nung bumukas ang pintuan. Ang alam ko kasi, mag-isa lang ako dito. Pasensya ka na ha, ang sabi ko sa kanya. Ganun ba, Yona? Naku, pasensya ka na ha.
kung nagulat kita. Baka mamaya may sakit ka sa puso at maatake ka pa niyan. Sorry, ang sagot nito. At habang nagsasalita ang kaibigan ng asawa ko, nung kitang-kita ko ang malikot na mata nito na gumagala sa aking katawan. Nakaramdam ako ng pagkailang nung nakita ko ang ginagawa niya. Kaya naman, mas minabuti ko nang tumayo at papasok na lang sana ako sa kwarto nung biglang hawakan niya ang aking kamay. Sabay sabing, "Sandali lang, saan ka pupunta? Iiwan mo na lang ba ako dito?" Ang tanong ni Jeff. Oops, Jeff, bakit mo hinawakan ang kamay ko? May sasabihin ka pa? Ang tanong ko sa kanya. Sige, wala naman. Sige na, iwan mo na ako. Ang sagot niya. Dahil ganon ang sinabi ni Jeff, iniwan ko na nga siya at nagkulong na lang ako sa kwarto. Lumabas na lang ako noon nung dumating na asawa ko. At gaya ng napagkasunduan nilang magkakaibigan, nag-inuman nga sila noon. At ako, yung nag-asikaso sa kanila. Dahil yung asawa ni Jeff, ayun, nakikipag-inuman na din siya. Hindi ako sumabay sa kanilang uminom dahil nakiusap ang asawa ko. Ang sabi niya sa akin, ako daw yung mag-asikaso sa mga pulutan nila. Pumayag naman ako nun dahil minsan lang nila nagagawa yung ganun. Masaya silang nag-inuman nung gabing yun. At ako naman, sobrang pagod. Dahil ako yung naglinis sa lahat ng mga kalat nila. Hanggang sa hindi namamalayan na lumipas ang mga araw. Ito na yung araw na ayaw ko sanang dumating pa. Dahil yung araw na yon ang pag-alis na ng asawa ko. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng pigilan ang pag-alis niya dahil desidido na ang asawa ko. Miss Lydia, bago umalis ang asawa ko, ginawa muna namin ang tanda ng aming pagmamahalan. At pagkatapos ang sandaling yun, nangako ang asawa ko sa akin. Ang sabi niya, hindi daw siya magpapatukso doon. At ganun din ang sinabi ko sa kanya. Kaya lang, Miss Lydia, yung pangako ko sa asawa ko, biglang nakalimutan ko na ang lahat. Dahil nung nakalis na ang asawa ko, dito ko na nakita ang tunay na sitwasyon ng mag-asawang Jeff at Marie. Parati silang nag-aaway. At yung babae naman, palaging nag-walk out pag alam niyang painit na ng painit ang kanilang pagsasagutan. Dahil sa aking nakikita, nakaramdam ako ng awa para kay Jeff. Gusto ko siyang kausapin, pero lagi siyang nagkukulong sa kwarto. Hanggang sa dumating ang isang gabing nag-away na naman silang mag-asawa. Gaya ng dating ginagawa ni Marie, nag-walk out na naman siya. Umalis siya na hindi niya sinabi kay Jeff kung saan siya pupunta. Miss Lydia, nung nakalis na si Marie, tumayo si Jeff at kumuha ng alak sa kusina. Noong una, nahihiya at naiilang akong lapitan siya. Kaya lang, nung nakita kong parang umiiyak si Jeff, doon na ako naglakas ng loob na lapitan at tanungin kung ano ba ang problema nilang mag-asawa. Kaya lang, Miss Lady L, hindi niya sinagot ang tanong kong yon. Ang ginawa na lang niya, hinawakan at hinalikan niya ang kamay ko. At sa bilis ng mga pangyayari, hindi ko lubos akalain na natangay ako sa mga ginagawa niya sa akin. Oo, noong time na yon, nakalimutan namin na may mga asawa na kami.
Wala na kaming ibang inisip noon, kundi ang palayain ang aming mga sarili. Hinayaan na lang namin ang mga ito hanggang sa natapos ang lahat. Nung natapos ang sandaling yun, tumitig si Jeff sa akin at ang sabi niya, ang swerte daw ng asawa ko. Nagtataka ako sa sinabi niyang yun. Kaya, tinanong ko siya kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Kaya lang, hindi na siya sumagot nun. Niyapos na lang niya ako at nagpasalamat siya sa akin. Miss Liddell, sa mga kinikilos ni Jeff, nagtataka ako. Kaya lang, hinayaan ko na ito. Dahil ang mahalaga, napasaya namin ang bawat isa. Dahil kailangan ko ang asawa ko that time. Nagkataon naman na si Jeff na kaibigan niya yung nasa tabi ko. Kaya yun, nangyari ang hindi dapat mangyari. Mula nung may nangyari sa amin ni Jeff, naging maingat kami sa bawat galaw namin sa loob ng bahay. Kahit na minsan ay nakakalimutan namin na kasama pala namin ang asawa niya. Masayang-masaya ako nun, Miss Liddell. Dahil ang alam ko, magtatagal kami ni Jeff. Kaya lang, tumating ang kinakatakutan kong mangyari. Dahil nagising na lang akong wala na ang mag-asawa sa aming bahay. Hindi man lang sila nagpaalam sa akin na aalis na sila. Inaamin ko, Miss Liddell, nakaramdam ako ng takot nung gano'n ang ginawa nila. Balisang-balisa ako nun dahil hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko sa asawa ko. Paano ko sasabihin sa kanya na umalis ang mag-asawang hindi man lang sila nagpaalam sa akin? Pwedeng balik na rin ni Jeff ang sitwasyon. Pwede niyang sabihin na inakit ko siya kaya sila umalis. Kaya lang, yung sobrang pag-aalala ko, biglang napawi yun. Dahil nakatanggap ako ng tawag mula kay Jeff. Noong time na tumawag si Jeff, humihingi siya ng dispensa sa ginawa nilang pag-alis na walang paalam. At inamin niya sa akin ang dahilan kung bakit sila umalis. Ang sabi niya sa akin noon, Miss Liddell, nararamdaman niyang mahal na daw niya ako. Kaya, nagpasya na silang umalis na lang sa aming bahay. Ang sabi pa niya, huwag daw akong mag-alala dahil ang nangyari sa amin ay mananatiling isang lihim lang ito. Alam mo, Miss Liddell, nung ganon ang sinabi ni Jeff, nakahinga ako ng maluwag. Kahit papano, nabawasan yung pag-aalala ko. Sa pag-iwas ni Jeff sa akin, dito ko na din naisipang itama ang maling nagawa ko. Iniwasan ko na din siya at hindi na ako nagtangkang tawagan o i-text siya. Para hindi na muling magkaroon ng pagkakataon para ibalik ang dating nasimulan. Sa ngayon, Miss Liddell, masayang-masaya na kami ng asawa ko. At sa awa ng Diyos, maayos na yung samahan namin ng aking mga binan. Sa katunayan, nagpatayo na kami ng bahay dito sa tabi din ng bahay nila. At proud kong sabihin sa inyo na ako ang paborito ng mga biyanan ko. Sobrang saya ko, Miss Liddell, kung alam mo lang. Dahil kahit marami yung hirap na pinagdaanan namin ng asawa ko, sa huli, makakamtan din namin ang totoong kaligayahan dahil tanggap na ako ng pamilya ng asawa ko. Nagpapasalamat din ako dahil hindi nalaman ng asawa ko ang pagkakamaling nagawa ko noon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, hindi na ako nagloko pang ulit. Pinanindigan ko yung salitang magbago na ako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa istorya ng buhay ko.
Dito ko na po winawakasan. Lubos na nagpapasalamat, Leona.